for your prayer. Thank you, Dubai Outreach. Thank you, Taiwan Outreaches. Thank you, Singapore Outreach. Thank you, Thailand Outreach. Thank you, Japan. Thank you, Cyprus. Thank you, Dubai. Thank you, Thailand. Thank you, Guam. Praise the Lord. Thank you for your prayer works. And members of this church, thank you so much for your involvement. Listen to this. This is what happens when you fall in love with God and obey God. Amen? Yan po ang nangyayari pag minahal yung Panginoon. What is beautiful building without salvation? Building is not the church. The people is the church. Amen? Hindi sa pagandahan ng building. Tingnan niyo tayo. Oh, may congregation dun sa kabila, pero hindi tayo split. Amen? Salamat sa Panginoon. We're dreaming for 3,000 to 4,000 seating capacity auditorium. Isa, dalawa, pero hindi po tayo magkakaroon ng 9,481 kung wala po mga lumalay sa koon. Area po natin last year 280, pero ngayon, alam nyo kung ilang bisita natin? Noong unang Sunday, 101. Pangalawang Sunday, 89. Pangatlong Sunday, 81. 81. Kanina, hindi. 47. Ilan kailangan na? Okay. At lahat total sa apat na Sunday? Amen! So tayo ay mga 316. Ang goal po natin ay 300. At hindi po biro yun, no? Kasi galing pa tayo ng Kalamba. No, ating bayan sa jeep. Kaya palakpakan po natin yung mga nagbigay sa Ereman. At kung magbibigay pa po, kasi may nagabona pa po. Kasi po tayo din po nagbabayad ng jeep, ano? At din, salamat din po sa mga ginamit ng Diyos, so yung mga nagluto. Sino yung mga nagluto? Nagtaran? Bakit natin dito? No, si Brother Jamil sa kinakalang sila po yung nagluto. Gumigising po yung yung nakikita ng iba, yung grupo nagtatangan, yung iba ba nagtatangan, nagkikismisan. Tapos, ganyan din, yung mga nagbantay ng bata, walang naman! Kasi, mas pinabili sa yung bata natin, no? Wala. Ganyan din, yung mga sumama sa motorcade, sa Bible pa rin. Ano ba? Sino naka-attend ng distinctive conference? Mga na-miss ko yun. Ito nga.
sabi nga ni Pastor, meeting po kami, makapag-share po ng testimony. Saglit lang, huwag tayong buong talang buhay nyo. About the anniversary lang, about the church, about your gratitude. Few minutes lang, huwag na po kayo pumunta dito. Ano lang, dyan lang sa upuan nyo. Ako po muna, nagpapasalamat sa gawa ng Diyos. I've been here for the almost all of my life, and I see the growth, the blessing. Hindi po lahat ng church ganito. At hindi lahat ng Baptist Church ganito. Ay sinasabi kanina ng preacher, yung blessing na ating natatanggap, hindi sa blessing tayo mag-focus, mag-focus tayo dun sa nagbigay ng blessing. Salamat po sa lahat ng inyong cooperation. May nakakalimutan pa ba akong pasalamatan? Yung mga nanundo. Bilang, bilang. Yes. Yes. Edit nyo na lang. Naka-start na to. Ready, set, go! Nadumihan na ako. Number 36, 37. 36, 37 po. Hindi naman. Oh, si... Teka, binibidyo ka, Tagab. Ang gawa mo, kita-kita ka dito. Tayo mo, full story. Ay, mga kapalay. Laura na po. Actually, katatapos na po ng aming anniversary. And sa gabi po nito, sa aming pakikirami po ng Christian Bible Baptist Church, ay sinasamahan po namin ng pagbabahagi po ng salita po ng Diyos. Kaya ngayon pong gabi ay hinihiling ko po ang inyong mga atensyon para po sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Ano po, actually dati po meron pang aawit, kaya lang wala po akong kasamang aawit, kaya hindi rin naman po ako makakaawit. At makapagbahagi na ako sa inyo salita ng Diyos ngayong gabi. Ngayon, bago po ako mag-start, ay tayo po muna ay manalangin. Hebrews chapter 9 verse 27. Ayan, sabi po ng Biblia, ay ganito po, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Yan, sabi ng Biblia, at itinakda na sa tao ang mamatay na minsan. Ngunit ang pagkatapos ito ay paghahati. So, sinabi na po ng salita ng Diyos mismo na ang isang tao ay nakatakda ng mamatay. No? So, ang tao po ay hindi po natin alam sa atin po, sa ating sarili. We do not know when. Kung kailan po tayo pwedeng bawian din ng buhay kagaya ni nanay. Hindi naman natin aakalain eh. Kahit naman po kayo siguro na bigla si nanay ay kinuha na ng Panginoon. Pero alam niyo po, nais ko pong sabihin po sa inyo na kung sino po yung may pinakamaganda rin kalagayan, wala iba kundi si nanay. Bakit po? Kasi si nanay one time ay siya po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Yun po ay pinaulit-ulit din po na kung makakapag-testify po si Ate Gemma po sa inyo as a member of our church, ay si nanay po ay paulit-ulit din namin nabahagian ng salita ng Diyos.
At naniniwala po ako na siya po ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. At syempre po, si nanay, dahil siya po yung maganda na yung kanyang kalagayan ngayon, kasama na niya ang Panginoon, dahil enjoy na niya yung tinatawag na maayos din na pangangatawan. No, wala nang sakit. Sabi ng Bible, sa langit, walang sakit, walang tutulong luha, ibig sabihin, walang problema. Dahil lagi nang kasama ang Panginoon. Na-enjoy na niya yung buhay doon sa langit, nakasama ang Panginoon. Dahil sa langit, maganda ang buhay. Ngayon, pero si nanay, hindi po siya satisfied na siya lang ang nando doon. Gusto niya, kung sabi nga, kung makakababala siya ulit dito at sabihin sa inyo, maganda yung kalagayan niya at gusto niya, makasama rin niya kayo isang araw. Kung sakaling bawian po tayo ng buhay ng Panginoon, ay kung magagawa lang din niya yun, gagawin niya yun. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos po ay magpapadala po sa atin ng mga ngaral ng salita ng Diyos na ituturo po sa atin ngayong gabi, paano po ba ang isang tao makakatiyak din ng langit? Kasi hindi mo pwedeng matiyak ang langit kapag patay ka na. Matitiyak mo ang langit habang buhay ka pa. Ang pag-asang binigay ng Diyos sa atin ay habang tayo ay nabubuhay pa, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay nakakaunawa pa. Kaya pagbigyan niyo po ako ngayong gabi, maibahagi ko rin po sa inyo, ano po yung paraan ng Diyos, paano ang isang tao makakatiyak ng langit, ayon po sa salita ng Diyos. Ano po? Meron ng isang kwento sa Bible, si King David. Si King David, siya po ay masakit na pangyayari sa buhay ng isang hari ay yung mamatayan siya ng tagapagmana. Hari, pag namatay ang hari, dapat may tagapagmana ng kaharian. Kaso, ang anak niya ang may sakit. Sabi ng Bible, siya po ay tumawag ng mga doktor sa buong kaharian, mga mauhusay na doktor, mga espesyalista, at pinagtulong-tulungan nila yung anak ni King David. At habang si King David naman nasa kanyang kwarto, at sabi ng Biblia, siya po ay nananalangin, siya po ay nag-aayuno, siya po ay nagdumadapak at nananalangin, nagmamakaawa sa Panginoon. Panginoon, buhayin niyo pa ang aking, bigyan niyo pa ng pagkakataon ng aking anak. Kaya sa kasamaang palad, yung anak ni King David ay binawian ng buhay. Hindi alam ng mga doktor kung anong gagawin. Mga espesyalista na sila. Hindi nila may paliwanag. Paano nila sasabihin ito kaya sa mahal na hari, patay na yung anak niya. Pero napagtanto ni King David na patay na anak ko. Kaya hindi naman King David, tumayo siya, naligo, ay nagbihis, kumain. Nagtaka yung mga doktor, yung mga tauhan, sabi ng mga tao, mahal na hari, nakakapagtaka naman yung ginagawa ninyo. Nung nag-aagaw buhay yung anak ninyo, halos hindi kayo kumain, halos hindi kayo maligo, halos hindi kayo magbihis ng maayos. Nananalangin kayo para magkaroon ng kakataon na kayo. Pero kayo patay na, saka kayo nagbihis. Parang sinasabi nila, ang dali niyo pong makamove on. Parang gano'n. Sabi ni King David, ano bang magagawa ko? Wala na ang anak ko. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi ko siya makakasama rito, pero mapupuntahan ko yung lugar kung nasan siya nandito. Positive si King David na hindi ito ang huling buhay. Dahil mayroon pang pangalawang buhay doon sa langit. Kaya sabi niya sa mga tauhan niya, huwag kayong mag-alala. Dito, hindi ko na makakasama ang anak ko, pero pagdating doon sa langit, makakapunta ako sa kinaroroonan niya. Because King David know na siya po ay tutungo na. Kaya yun po ang magandang malaman natin ngayong gabi, paano po ang isang tao pag siya namatay, sa langit siya pupunta. Apat na bagay lamang po para matapos po tayo. Una, sabi ng Biblia ay sa Romans 3:23. Sabi ng Biblia sa Romans 3:23 ay ganito po. Ito pa yung unang bagay na dapat ating gawin. Sabi ng Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kalawalatian ng Diyos. Unang bagay na dapat mong gawin para kayo makatiyak ng langit, unang-una sa lahat, ay tanggapin mo sa iyong sarili na ikay isang makasalanan. Nobody's perfect. Lahat nagkakamali. Lahat may nagagawang kasalanan. Even yung mga little ones, sila'y nagkakasala. No? Eh di lalo lang tayong mga may edad na.
Lahat tayo, siguro naman marami kang naaalala pa na nagawa mong kasalanan. At mayroon pa tayong magagawang kasalanan. Yan ang tao. Bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao namamatay. Kaya ang tao ay nagkakasakit. Kaya ang tao ay tumatanda. Kaya ang tao ay babalik isang araw. Malalagay din tayo dito. At yung katawan natin babalik sa lupa. Anong gagawin ng Diyos sa kaluluwa natin? Dahil ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang tao ay pinarusahang pumunta ng impyerno. Anong kasing lugar ang impyerno? Sabi ng Bible, ito'y merong apoy at tuod na hindi namamatay. At ang kalagayan ng tao ngayon, dahil siya ay makasalanan, sabi ng Bible, patutungo siya ng impyerno. Yun yung kinatakutan ni nanay. Ayaw niya mapunta ng impyerno. Kaya nakinig siya ng salita ng Diyos. Yun kasi ang kalagayan ng tao ngayon. Kapag siya namatay, sabi ng Bible na binasa ko kanina, tinakdahan sa tao mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay paghahatol. Saan yun? Sa impyerno. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon, Romans chapter 5, verse 8, sabi ng Biblia, ay ganito po. Tatagalog na lang po. Sabi ng Biblia, dapat tinagubilin ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, o ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, na kahit na tayo mga makasalanan, si Kristo'y namatay para sa atin. Sabi ng Biblia, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Bakit niya pinakita? Bakit niya in-express sa taong makasalanang katulad natin? Kasi yun na ang kalagayan natin ngayon. Hindi niya tayo minahal dahil mabait tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabuti tayong tao. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay mayaman, matalino, o anumang popular ka. Minahal tayo ng Diyos dahil tayo ay mga makasalanan. Kaya sabi ng Biblia, paano yung pinakita yung pag-ibig niya? Sabi ng Biblia, namatay siya para sa atin. Alam ni nanay na mayroong namatay para sa kanyang kaligtasan. Mayroong nagsakripisyo para sa kanyang kaligtasan. Ganun din po sa atin. Sino ito? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga ang tao hindi maliligtas sa pamamagitan ng religion. Ang tao maliligtas hindi sa pamamagitan ng Baptist Church. Ang tao hindi maliligtas sa pamamagitan ng kabutihan, ng kayamanan, o ng anumang meron sa mundo. Ang tao maliligtas dahil sa Panginoon Jesus. Yun po ang way para isang tao makatiyak na lang. Ngayon, anong gagawin ko sa Panginoon para iligtas ako ng Panginoon sa impyerno? Sabi ng Biblia, ang sino mang mananampalataya sa Kanya. Pag sinabing mananampalataya, tatanggapin ang Panginoong Hesus sa kanyang puso bilang tagapagligtas. At kapag ginawa natin yon, anong pangako ng Diyos? Sabi ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, na ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak saan? Sa impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kaya yun po ang gagawin natin. Mananampalataya po tayo sa Panginoon bilang tagapagligtas. Sa paano para siya tatanggapin? Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng panalangin. Yung panalangin ng pagtanong. Kaya tapos na po ako magpaliwanag. Magpipray. Memories ni Nanay Bebe. After po nito, tatawag po akong dalawang magsasalita bilang pagpaparangal po kay Nanay Bebe. Sige po, play na po natin. Maayos. Maraming salamat. I you don't know what that like let's say goes on but I love her very much kasi siya na rin yung parang naging ano rin sa lola ko kay nanay. So I'm also very thankful and kasi I remember that one time nung kami ni Kuya nandun pa let's say nakastay lang. Yung every time let's say weekends, gano'n, nakastay lang doon. She was the one that also took care of us when we were kids. Mom, thank you so much, Mom. Thank you po kahit ever since nawala si nanay. Nandiyan pa rin po kayo para alagaan niyo po kami.
pagka wala po ni nanay, and kahit wala naman po siya, nandiyan pa rin po kayo sa amin. Pag pumupunta po kami sa alam, kayo pa rin po yung nag-aalaga sa amin ever since. And maraming salamat po sa pagiging kapatid po kay Lord. Since bago po namatay si Lord, lagi po kayo yung hanap. And lagi na po kayo namin. So, ngayon at least magkasama na po kayo. And sana, ma-enjoy niyo po isa't isa. Thank you so much. I hope masaya na po din si Lola ngayon. Kasi nandiyan ka na po para sa kanya. Thank you po sa inyo. Tatay, Oo nga. sa nanay. Yun nga, sabi ko nga, parang teenager pa. Oh, Yo. Uy, Christian. Mahirap kasi pag video na yun, tagal eh. Video na lang. Nakapunta kahit malayo, Marinduque. Kaya kahit malayo. Wala si Cristiano. Hindi na umano, may pasok kasi Oo nga, yun nga eh. Sayang, dapat ngayon siya nag-leave yung parang mali yung leave niya. Thank you for cooking. Thank you for cooking. Thank you for cooking. Salamat sa pag-ano. Tiyo, okay lang kayo dyan? Okay lang kayo? Kopya? Ay, kay Allery po. Kay Allery po yun. Pag nasin yun sa'yo, ipasa mo sa akin. Opo, sige po. Sabihin ko, wala pa nga rin po akong kopya eh. Sabihin ko po mamaya. Goodbye will not be spoken when eternity begins. So I'll say, see you later until we meet again. When my life work has ended and the Lord has called me home, together there forever, no more parting, sorrow shown. Though it seems so long before, I'll see your smiling face. My hope is in His promise, I trust in His saving grace.
I'll say see you later, my friend. I'll join you soon in heaven, where life has no end. Goodbye will not be spoken when eternity begins. So I'll say see you later until we meet again. Larry Joy, dito na si Ate Esther. Oh. So I'll say see you later until we meet again. Is the death of His saints. Napakagalit ang sinabi na salita ng Diyos. Nasabi ng Bible ay precious sa paningin ng Diyos ay yung kamatayan ng kanyang mga santo. Yung sinasabi natin saints dito ay ito yung mga taong nakatiyak ng langit. Okay, ayan, yung mga tao na alam nila, isang araw, pag namatay sila, alam nila, sa langit sila pupunta. At ang tawag ng Panginoon doon ay mga santo. No? So, ang mga tunay na santo ay hindi yung mga imahe na nakikita natin sa mga simbahan. Kundi ang mga tunay na santo ay wala ito, kundi yung mga tao na nakarinig at nakatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. At sabi ng Bible, precious sa paningin ng Diyos. No? Bakit kasi? Ang katawang ito, tandaan po natin, katawan na lang po ito. Ito po ay dito lang yan sa lupa. Ang pinaka-importante po dito ay yung ating kaluluwa. No? Itong katawan, tumatanda. Itong katawan, nagkakasakit. No? At itong katawang ito, isang araw babalik din po ito sa lupa sapagkat ito ay katawang lupa. No? Pero ang kaluluwa, yun ang pinaka-importante. Yun yung dapat natin pagtuunan ng pansin dahil isang araw, whether we like it or not, bata pa man tayo o hindi, darating tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya ipapahay ko po sa inyo, ayon sa salita ng Diyos, paano ba ang isang tao makakatiyak ng langit? Isang talata po muli, ang babasahin ko para po sa inyo. Sabi ng John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. Napaka-familiar sa talata. Sabi ng Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi ng Bible, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang butong na anak na ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na Walang hanggan. So sabi ng Biblia, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Tayo yun. Anong meron sa sanlibutan? Mga tao. Mga tao na makasalanan sa harapan ng Diyos. Noong unang panahon, ang Panginoon po ay nagpapaligpanahon dito sa lupa. No? Kasi, ang purpose kung bakit nilikha ng Panginoon ng tao, and very unique ang tao sapagkat ang tao lang nakakapag-isip ng matino, nakakapagsalita, merong tamang desisyon, hindi kagaya ng mga animals. No? Very special ang pagkakagawa ng Panginoon sa tao. Sabi ng Bible, lahat ng nakikita sa lupang ito, nilikha ng Diyos ay sa kanyang salita lang. Magkaroon ng four-footed beast, magkaroon ng falls of the air. Isang salita lang yan, nagkakaroon na. Pero ang tao, very special. Sabi ng Bible, kumuha siya ng lupa at hinugis niya itong hugis tao. At sabi ng Bible, kanya itong hiningahan. Ibig sabihin, yung buhay natin galing pa sa Diyos. Yung buhay ng mga animals, galing yan sa salita ng Diyos. Pero ang buhay ng tao, mismong galing sa hininga ng Diyos. At ang purpose kung bakit nilikha ng Panginoon ng tao ay para may magpuri sa Kanya. At may maka-fellowship ang Panginoon. May makausap siya na parang equal niya. Kasi ang mga angels, mga minister spirit lang yun.
Kaya lang ang tao, ano nangyari? Sabi ng Bible, pinalayas ng Panginoon ang tao sa Garden of Eden at dinamitan ng Panginoon ang mga tao ito at nilayo ng Panginoon sa sagradong lugar at sinumpa niya ang lalaki, sinumpa niya ang babae. At dumami ang tao. Pero anong klase yung mga tao? Taong makasalanan. Pero sabi ng Bible, naawa ang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, for God so loved the world. What kind of love is that? Yan yung tinatawag na unconditional love. Pag sinabi natin unconditional love, maging sino ka man, maging ano yung background ng buhay mo, mahal ka ng Diyos. Kahit nakila kang magnanakaw, nakila kang mamamatay tao, sabi ng Bible, minahal ka ng Diyos. Minahal ng Diyos. Equal ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung pag-ibig na mayroong kasamang awa. At sabi ng Bible, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino ito? Ang Panginoong Hesus. Nang sabi ng Bible, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. For the reason iligtas tayo doon sa apoy ng impyerno at bayaran ang ating mga kasalanan. Dahil sabi ng Bible, ang kaparusahan ng kasalanan, kamatayan, at kaparusahan doon sa impyerno. Yun ang kalagayan ng tao ngayon. Kapag siya namatay, automatic pupunta siya ng impyerno. Pero salamat, sabi ng Bible, si Kristo yung namatay para sa atin. Para sa kaligtasan nating lahat. Kaya si nanay, naniniwala kami ni Ate Gemma, 100% sa langit siya pumunta sapagkat ilang beses namin siyang binahaginan ng salita ng Diyos. At ilang beses din siyang tumanggap. Walang problema kung ilang beses siya tumanggap. Ang importante, tumanggap siya. At siyempre, ang gusto ni nanay, tumanggap din kayo. Sapagkat si nanay, nag-i-enjoy siya sa langit, gusto niya, kasama rin niya ang kanyang mga kamag-anak. Hindi pa pag si nanay na nasa langit siya, tayo nasa impyerno. Hindi pa pag si nanay ng ganon. Kung nandun siya, gusto niya lahat ng kanyang mahal sa buhay, kasama rin niya. Kaya nga ito, ang Panginoon, sabi ng Biblia, nagpadala siya ng mga manggagawa, nagkaroon ng compassion ang isa sa inyong mga kamag-anak upang ibahagi ang salita ng Diyos para matiyak ninyo na sa langit din kayo pumunta. Kaya ngayong gabing ito, sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ang Panginoong Hesus. At ang sabi ng Bible, that whosoever believeth in Him, ang sino mang mananampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, bibigyan ng Diyos na hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang kailangan natin ngayong gabi. Manampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa atin. Ngayon, sa paanong paraan siya tatanggapin? Sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 13, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya ang gabi, sa pamamagitan po ng panalangin, tatanggapin po natin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, bilang gabay niyo po, maaari niyo po ako sundan, and then ilagay niyo po sa inyong mga puso. Digo, lahat po tayo ayuko, tumikip, at sundin niyo po ako sa balik at tinig. Ito po ang panalangin.
Yung gamit ni Nanay Te, nasa mo to ano? Alam na, Nay. Love you na, Nay. Nay.
Ito sa ating daigdig hanggang may musika ko tinataglan kita.